So eto na mga idol, Barangay Ginebra updates tayo ngayon. Pero bago tayo magpatuloy, isang tulong lamang po na like bilang suporta sa ating YouTube channel. So LA Tenorio malapit na nga pong maglaro sa Barangay Ginebra. At tulad nga po ng ating nai-updates noong mga nakaraan, first week of December ay posible na or makakapaglaro na nga itong si LA Tenorio. So nakita nyo naman mismo sa page ng Barangay Ginebra ay panay post LA na kanyang mga pagpapractice, ehersisyo, pagpapakondisyon at indikasyon na talagang handang-handa na nga po siya sumabak sa laban kasama ang Barangay Ginebra team. So nakita nyo naman, walang LA Tenorio, medyo hirap ang Ginebra na manalo sa laban. Doon na nanalo naman sila, pero nagiging very critical and crucial yung laban. Very intense talaga at napakahirap i-predict. Minsan nakaka-comeback na lang ang Ginebra. Marami ito din nagsasabi ngayon na ang Barangay Ginebra nga daw po hindi na kasing lakas noon nung nandyan si JB o Justin Brownlee, nung nakakapaglaro pa itong si LA Tenorio, which is talagang full force sila noon at talagang sobrang lakas ng Barangay Ginebra. So aminin po natin ngayon talaga hindi ganoon kalakas ang Barangay Ginebra. Kahit nga po may import na si Tony Bishop, hindi naman ganoon ka-impressive ang pinapakita. Hindi kagaya ng kay Justin Brownlee ay talagang full force at full power overall talaga lahat nalalaroan niya. Dito po kasi kay Tony Bishop, limited lang ang familiarity pa at walang nakulang sa diskarte, lalo na pag mga critical at mga crucial game na ang laban. So sa muling pagbabalik po ni LA Tenorio ay sisiguraduhin na hindi talaga sila may iwanan sa score at laging makakalamang. Tandaan po ninyo, defending champion ang Barangay Ginebra, dapat pangalagaan po nila yon. Kahit sino po mga player ang dumating sa Ginebra, dapat ma-adapt nila yung dating sistema ni Coach Tim Con, which is ngayon nga po nakita naman natin kahit si Coach Tim Con ng head coach ng Ginebra ay hindi naging effective yung sistema ni Coach Tim dito sa mga bagong player nga po ng Barangay Ginebra. Tulad na lang nandiyan si Maverick Ahanmisi, si Tony Bishop, which is hindi naman ganun kapamilya sa bawat isa, nagkakapaan. At yung first five line at iba-iba rin po, dapat ma-fix talaga at dapat iisang big man lang ang ipinapasok sa first five. Dalawang big man po kasi, which is si Stan nga po at si Japet Aguilar, madalas lagi pong pinagsasabay ni Coach Tim Con. Do alam ko naman na alam ni Coach Tim Con ng diskarte, pero nakita naman natin hindi ganun ka-effective. Pagod na kagad yung dalawang big man natin. Pagdating po ng second half ay talagang wala ng energy. Ubos na at hindi na makasabay. Kaya ang nangyayari minsan, kahit lamang na lamang pong Barangay Ginebra ng almost 25 points sa first half ay nahahabol pa sila, nakakambak pa sila ng kalaban. Tulad na lang nung huling naging laban po ng Ginebra, nakita nyo naman yung sa Magnolia kung paano talaga greatest comeback ang ginawa nila. So kung titignan nyo mabuti, magkakaroon ulit ng big adjustment ang Barangay Ginebra sa muling pagbabalik nga po ni LA Tenorio. At sisiguraduhin ko po sa inyo, mas malakas na ngayon ng Barangay Ginebra dahil siyempre hindi lamang yung laban ngayong season na ito ang kanilang pinaghahandaan din po nila ang nalalapit na Olympic qualifying tournaments, dahil sigurado po makakapasok ang ilang mga star player ng Barangay Ginebra sa Gilas Pilipinas, dahil si Coach Tim Con ang posibleng humawak nga po ng Gilas Pilipinas, which is head coach ngayon ng Barangay Ginebra. So marami nagtatanong, paano nga ba mapagsasabay ni Coach Tim ang Ginebra at ang Gilas Pilipinas, which is ang hirap naman kung magkagano. Posible pong yung assistant coach na lang humawak muna dito sa Ginebra kung sakaling mabisi itong si Coach Tim Con, which is nandiyan naman si LA Tenorio. Kahit player siya ng Gilas ay maaasahan naman siya bilang assistant nga po ni Coach Tim Con. Well guys, napakarami pang kaganapan, and please huwag yung kalimutan naman mag-like and subscribe bilang suporta naman po sa ating YouTube channel. Maraming